Second pa third position. Alvarado. 11 points. Sonny Alvarado. And he's all pumped up. They go to Velasco and will slam this one home. Maybe a wake-up call, maybe a shot of caffeine. Ano? Yung iba, ganun pag inaantok eh. One short. Rebound ako ni Alvarado. And finally, the first 2 points for the big punisher, Sonny Alvarado. Yung kanyang average, pero mukhang makukuha niya. Lamont Strotes, imagine mo, first quarter lang bumoundary. Kung baga sa jeep eh, unang biyahe pa lang, bumoundary ka na. Boundary na kagad. No? Aralan din niya kung paano siya idinidepensa, kung paano ginagawa ni Sonny Alvarado. Wow. Ito ang hindi na ilista ng Tagway sa shopping list nila. Webb will finish this one. He gets it. Bagsak si Boyvich Victoria. And Jason Webb. Sa masama palang ginagali dito eh. Fields with a steal. Fields will take it all the way. He's second of the ball game. He averages 3.6 steals per ball game. Float will set up Alvarado for the shot from the outside. And the big punisher with his first shot from PLDD range. Ito ang problema ng San Miguel. 7 minutes sa third quarter. Pasa kay Eric Meg. Foul si Eric Meg. Bagsak si Eric Meg. Grabe ang katawan ng Eric Meg. Talagang, saan kung titignan mo yung kondisyon nito si Eric Meg, ibang-iba yung ripple ng rip yung muscle. Galit na galit eh. He's more Filipino than the other people na dito sa paligid niya. Sonny Alvarado. Ito ang iba ang pinapakita. 0 in the first 2 quarters. 7 points, third quarter. Ball game. So, a whole afternoon, a whole evening of basketball. And tomorrow, basketball pa. Meron kaming coverage ng PBL, ang ating regular coverage starting at 5. And coming up, pagkatapos yan, ang ating NBA regular coverage naman on a Monday. Daming basketball niyan. At alam mo, Pag hindi pa naman kayo nabilog niyan. sa NBA, may mga surprises na tayo. Boston Celtics. Boston Celtics, 3-0 na. And one of the biggest starts ng team na yan in recent history. Not Yes. yata in the last 9 years, they've started on a 3-0 slate. Yun namang Houston alam 0-3. 0-3 naman, baliktad naman. Kakagulat din yun. Nabaon. Minsan talaga, problema mo pagka umi-age na ng konti eh. Di ba? At least hindi mo tayo maririnig na ng Charles Barkley, pero mahirap talaga pag matanda ka na. Diniretso mo na. Hindi mo niya maintindihan yun eh. Saka kung mambato siya, malayo hindi abot na Houston. Ito si Austin Gasela. Kinaya kanina si Fields. Sabi niya, akala mo ikaw lang meron yung rap around the hand. Ako rin ah. Lamont Strotes goes baseline. No look pass. Nick Velasco thinking of a pass before receiving the ball. Ayun, ganun din yung problema. Gusto niya i-touch pass eh. No? Gusto niya, magandang intentions niya. Maganda intention sa execution ng problema. And as expected, dito sa pagdating ng ating third quarter dito, nandiyan na si Sonny Alvarado pero nakatapat si Nick Velasco sa kanya. Iba ang lipa dito si Ronnie Fields. No? He can move pang paside eh. No? Pagka zoom up siya, yung iba pag tumalang vertical eh. Yung iba, may horizontal move. Ito, pagilid. Kahit lateral. Kahit anong direction pwede siya. Yung iba paatras, paside. Ayun, ako naka-steal na naman. Pwede, lilipat na Tingnan naman ko yan. sila challenge. Gawin ko Alvarado. They're hoping that Alvarado gets into the groove. Wala pa siyang score dito. Fields yun ha, first steal niya yun. Yes. Ayan na naman yung fadeaway niya. That is one short. Rebound ako ni Alvarado. And finally, the first 2 points for the big punisher, Sonny Alvarado. Sinasabi natin, you can't put a good guy down. Ito, nag-uumpisa na kagad dito si Sonny Alvarado. Let's see how the defense of Nick Velasco will adjust to him. Lamont Strotes. Ball away, short. Ang dali. Quickness din. Not quick itong si Lamont Strotes. Yung sinasabi natin kanina rin, ginawa na niya yon. Kahit gusto mo siyang i-box out, dahil sa mas mabilis siya sa'yo, malulusutan ka pa rin siya para mauna sa bola eh. Tawag natin Palos, di ba? Oo nga pala, si Palos nga Palulas pala eh. to. Ano sa English yung Palos? Il. Sa hapon. Ayun, sa hapon. Sa Japan, masarap yung il. Unagi, lalo na yun. Yung sauce. Ito na naman tayo. 39-38 is the score. Tanduay by a 1-point lead dito po, by a point dito po sa ating third quarter. Yan yung impostor. Alin? Si Alphonsus Chua. Hindi hatayin yung Alphonsus Chua ang nakilala natin. Pero mabuti para sa kanya. Na-stabilize niya yung team niya dahil dun sa kanyang bagong attitude ngayon. Yun ang sabi ko nga, kung merong isang trait na pwede mong i-admire dito kay Alphonsus Chua is parang
admitted, no, na marami pa siyang kailangan matutunan dito. And the best thing na ginawa niya sa career niya is that he adjusted to the PBA brand of coaching. Fields with a steal. Fields will take it all the way. He's second of the ball game. He averages 3.6 steals per ball game. At dalawa na agad, ha? Yes, matindi itong umpisa rito ng Tanduay. Binigla yung San Miguel. Sila naman ang lumamang ng 5 puntos, ha? Again, para sa kupunan ng San Miguel, first place, pole position ang nakataya dito. Seagull is blocked. Bukas si Strawbers. From PLDT range, wala. Seagull posting up. Seagull nasugutan ng bola. Velasco na sipa naman ng bola. And white ball, sabi ni referee Balyeser with 17 seconds sa shot clock ng kupunan ng San Miguel. And give credit to Tanduay, yung kanilang defense. Sticky defense dito sa game na ito. Yes, at nakita natin si Sunny Alvarado nag-struggle kaninang first half. Sa kabila naman ang nag-i-struggle si Daniel Defonso. And this is being brought to you by Smart Body GSM Prepaid. Naman Strawbers, nahihirapan kay Jason Webb. But ball will remain sa side ng San Miguel Beer. 6 seconds remaining sa shot. Yes, si Daniel Defonso played 22 minutes in the first half, scored only 4 points. Ano? So, parang nagka-cancel out silang dalawa ni ni Eric Meg. Eric Meg averaging almost 25 points, 24.6 points. May 2 points pa lang siya ngayon. Ay si Sunny Alvarado. Ito sa inbound, gusto kasi nila ang maging inbound passer ay si Velasco, so pwede maging receiver si Strothers, pero ni-reverse ng referee ang rule. 4 seconds to shoot, forces a shot. Mukhang na tapik naman doon sa harap ng referee yung tira na yun ni Sigel. Ayun, nagre-reklamo siya sa referee. Sinasabi niya may contact doon. Mas malapit yung referee. So, again, breaks of the game. Benefit of the doubt, ibigay natin sa referee. Delikado sa 3-point area to, mataas ang percentage niya dyan. Si Strothers. Nagkakainitan. Pag Ronnie Fields, iba, imbis na mag-react na magagalit, kita mo yung mga professional in them, no? Yung professionalism ito, yung epitome of a professional player. Naisalya mo yan. Kung iba yan, magre-react na yan dahil pakiramdam nila, kinalabit mo yung gitara nila, pero sila, okay lang. Saka parang pakiramdam nakakalalaki siya, no? Pero hindi ganyan dapat, yung attitude yan. Laro lang yan. Ito, balik na naman sa mano-imano itong si Fields and Strothers. Bumitin sa ere. Ang bola natabay pamunta kay Fields. Float will set up Alvarado for the shot from the outside. And the big punisher with his first shot from PLDT range. Ito ang problema ng San Miguel. Palagay ko, in-anticipate nila na they brace themselves for a big wind-up from Alvarado dahil alam nila kung anong capabilities ito si Alvarado. Ayun, yung isa pa, kailangan nilang ingatan para sa Tanduay. Yes, hirap na hirap yung puntos doon, no, ni Danny Sigel, pero mas maganda yung mga nakita natin puntos coming from Tanduay dahil maganda yung ball movement nila ngayon. Short at tira, Eric Meg. Grabe ang hassle ito si Eric Meg. Strothers, almost falling down. Strothers, no pass na Sola. Masyadong mababa ang pasa, and Strothers apologizing to Olsen Racela. Matalim yung trajectory ng pasa. Papunta na sa sapatos ni Olsen. Matalim yung kahit sino, hindi makukuha yung pasa na yun. At saka yung situation, 4-on-2. No? So, most likely, may 2 points na sana sila ron. Block shots. Tanduay with 4. San Miguel, 0. So, nakita natin yung hustle ng Tanduay dito sa paghahabol ng mga tira. 7 minutes sa third quarter. Pasa kay Eric Meg. Foul si Eric Meg. Bagsak si Eric Meg. Grabe ang katawan ng Eric Meg. Talagang, saka kung titignan mo yung kondisyon nito si Eric Meg, ibang-iba yung ripple ng ripped yung muscle. Galit na galit eh. Iba yung determinasyon niya, lalong-lalo ngayong gabi. Mukhang may gustong patunayan nito si Eric Meg dito. Marami yung rebounds niya kasi sa puntos niya. Yan ang isa sa mga key players na PBA. Sabi nga natin, kung future ng PBA ang pag-uusapan, si Eric Meg, definitely will be a pillar of strength sa PBA, though he won't make it to the list of the first 25 greatest players of the PBA. Yung next 25, sure itong si Eric Meg if he continues to play this way. Oh yes. Yung
yung 25 na yun, parang may picture na rin ako kasi yung mga 25 na yun. Sarap mamili, no? And when it comes once in a lifetime, ito si Ildefonso with 6 and 43 sa ating Jackie Breeze running time. Ildefonso scores. May foul doon si Daniel Defonso, pero nakita mo yung ginawa ni Eric Mink, no? Ang galing niya kumuha ng posisyon sa loob, ready to receive the pass, at pag-ikot niya, the only option is to foul him. Ang galing umupo, no? Yung sinasabi lang, uupuan ka. Yes. Ang galing niyang mag-open ng passing lane. Eh? Carving out space, Eric Mink. And he came to play today. Talaga yung sabi niya, since my mom is here, and since every bit ng Pilipina, bahala na yung mga taga-BI magsabi kung sino Pilipino. Maybe thinking that he's more Filipino than the other people na dito sa paligid niya. Sammy Alvarado! Ito, iba ang pinapakita. 0 in the first 2 quarters, 7 points, third quarter. Alam mo yung dumidepensa, pinag-aaralan niya yung offensive man. Eh, no? Pero dapat yung offensive man, dapat pag-aralan din niya kung paano siya idinidepensa. Kamukha ng ginagawa ni Sammy Alvarado. Wow. Ito ang hindi na ilista ng Tanduay sa shopping list nila. Although alam nila kung anong kakayanan nito si Ildefonso, hindi yata sila prepared. Ildefonso has 8 points. Dito lang yan halos, ano? Dahil kanina mababa rin point production niya ng first half. Nada pa si Eric Mink. And Eric Mink fouled by Lamont Strotes. Strotes speaking of foul number 3. With 5 and 48 remaining sa ating third quarter, San Miguel Beer hihingi ng timeout. Behind Sunny Alvarado, 7 points dito sa third quarter. Tanduay has stormed in to a 5-point lead kontra sa San Miguel Beer sa ating third quarter. Ang balita natin dito as tipped by Willie Marcial, kaya daw ibinangko itong si Sunny Alvarado in the second quarter. Nagkaroon sila ng sagutan ni Alphonsus Chua. Eric Mink, talagang pinapaligat yung play sa loob, no? Oo, yun talaga laro nito si Eric Mink. Pumutok! Pa, ito si Bobby Jose. Uso na yan, malapit na, firecrackers. Malapit na naman tayo makarinig yan. At yan po from DLDD range, and what a time for that explosion. Ang meron pang isang bagay na unusual dito, itong San Miguel, meron ng 5 fouls. Wala pang foul itong Tanduay rito. Ang nangyayari, kabaliktaran dati. Sunny Alvarado active po sa kanyang paghabol sa bola. Quick hands na slap yung bola na wala sa kamay ni Ildefonso. It's an 8-point lead para sa Tanduay. They go to Alvarado, who's hot. He knows it. That's his 9th point in this quarter. And something to prove to Coach Alphonsus Chua. Pero may mga ganyan talaga sila, Coach. Minsan talagang gusto mong i-challenge yung player mo to bring out the best in them. Oo nga, pagka ginalit mo, ganito pa lang ito si Sunny Alvarado. Ako, we hit! Konting ba niyang madali? But he will get his miss sa talbog. And Lamont Strotes maybe trying too hard dito sa ball ito. Hindi na nga namasa eh, no? So dalawang tira doon eh. Ginamit niya lahat yung tira niya at hindi na nakita yung mga teammates. Yan ang mahirap, no? Coming off a 45-point explosion kontra sa Shell last Friday. Thinking that he can repeat, no, yung kanyang explosive game last Friday. Pero minsan, nauubos din yung bala. Fields gets away. Bumomba sa ere. And now it's a 10-point lead. Or make that a 12-point lead para sa Tanduay. Yung play na yun, kanina pa nila ginagamit yun, no? Yung isolation, top of the kid. He can either take the 3-point shot or drive on his man. Again, if San Miguel loses this one, maiiwan sila sa second to third position. Alvarado, 11 points, Sunny Alvarado, and he's all pumped up. Ibang explosion ito, Coach. Phenomenal explosion by Sunny Alvarado after being benched in the second quarter. He has exploded for 11 points. Coach, nagdidiliga-dingding itong ng San Miguel, maaga pa. Oo, at hindi lang basta diliga-dingding yan. Medyo serious na yan pagka ganyan ang momentum na dala ng Tanduay. Ang San Miguel nasa ICU. Tingnan natin kung paano sila makakabalik sa buhay dito po sa third. Lamont Strotes can't seem to get going dito sa ballgame nito. They go to Velasco and will slam this one home. Maybe a wake-up call, maybe a shot of caffeine. Ano? Yung iba, ganun, pag inaantok, umiinom na kung ano-ano yung caffeine boost ang hinahabol nila. Tama ka ron. At alam mo, importante rito. Ito, tignan muna natin field goals last 5 minutes.
40% for San Miguel, 60% naman para sa Tanduay. Importante rito, no, is Tanduay gets running. Pagka ito, umpisa na yung kanilang fast break game, mahirap nang pigilin kamukha nung nangyari kanina. Already his 15th point, coaching Alvarado dito sa ball game. At dito lang sa quarter na yan. No, kanina nagdududa ako kung aabutin niya yung kanyang Boundary na eh. yung kanyang average, pero mukhang makukuha niya. Lamont Strodes, imagine mo, first quarter lang bumoundary. Kumbaga sa jeep unang biyahe pa lang, bumoundary ka na. Boundary na kaagad, no? So bonus na lahat. Lamont Strodes sa San Miguel, tingin ko trying too hard, no, to carry his team on his shoulders. Si Alvarado pala hindi unang biyahe. Naplakan nga pala kanina ng second quarter. Lamont Strodes takes a look, probes the defense, gives it to Ildefonso. And look at the defense. Mukhang tumama yung siko doon ni Sunny Alvarado dahil pahataw, paside yung kanyang pasupalpal dito kay Danny Ildefonso. And Danny Ildefonso, bit shaken, pero wala binagpag lang, parang walang nangyari. It's 60-48, Tanduay with a dozen-point lead sa ating third quarter. Try the new chili cheeseburger with coleslaw. Get the Pinaka Burger at the Burger Machine. Dito may machine Scoring machine. Scoring machine. Ayan. Sidestepping, Alvarado taking off and scoring his 15th point of this quarter. 15 points in overall. Gaya na sinabi natin. Wala pa palang increase yan, 15 points na. Alam mo, kanina binigyan ng honey shot ng director natin si Sunny Alvarado. Sabi ko, mukhang gigil na gigil Totoo na, talagang gigil na gigil. Maka-score ito. Sabi ko sa'yo, iba yung nasa isipan ng mga gano'n. Malalalim mga bigil. Kasi, explodes! Parang bawang yun. Boom! Ayun! Dalawa na ang pinasasabog ni Bobby Jose. And now it's a bigger dozens lead. 13 points para sa Tanduay against San Miguel Beer. Pinakikita ng Tanduay dito. They're in championship shape. Wala ang tira ni Strotters. Jason Webb. Again, nakataya dito para sa San Miguel. If they win this ball game, they take first position. And the right to beat yung kukunan ng Ginebra. Para sa Tanduay. Wala, tira ni Freddy Abuda. Tentative on that shot, no? Alam mo, nangyari dito yung mga local sila, naging tentative dahil nga nag-over-rely sila dito kay Lamont Strothers. At si Strothers naman tried too hard to take on the offense by himself. Nawala tuloy sa rhythm yung ibang kasama niya. At yung tawag nila dito, kumbok sila binibina ng Tanduay. Yung kanilang knockout punch would have been a big one para kay Eric Mink. Though this is only the third quarter, ang Tanduay gusto atang patulugin na itong San Miguel. Ng maaga. Oy, may foul doon. Against Lamont Strothers, who's trying so hard to bring his team back. They're down by 13 with exactly a minute remaining sa ating third quarter. Saka pala gusto kong batiin yung mga kaibigan sa Barangka dyan sa Mandaluyong. Doon sa may countryside yun. Malapit sa ilog yung mga yan Yung tawag nila, Barangka's Finest. Yan, marami na mga kaibigan dyan. Sa may Palengke, doon sa may countryside. This body move na sa ere, wala. Jason Webb flies high for the rebound. Pati sa rebounding, dinomina na ng Tanduay kaya sila nakakatakbo rin ng kanilang fast break dahil lamang na sila sa rebounding sa larong ito ngayon. Holloway Alvarado hasn't missed his first dito sa quarter na ito. Bagsak si Eric Mink. Iba yung yung galang pinakikita ng Tanduay dito parang tinetesting na talaga nila yung kanilang hunger para sa championship. Alam niyo, nagbabaga ang mata. Bagsak, Jason Webb, Lamont Strothers. Tumira. At nagkakaroon ng kulyahan sa ilalim. Pero all part of the ballgame. Grabbing each other. Lamont Strothers, Jason Webb. And Jason Webb saying na hawak ka. Tama, hinawakan talaga ni Lamont Strothers yung hita niya. Para silang nagre-wrestling doon sa ilalim ng rim kanina San Miguel can take the last shot and give themselves a more comfortable 15-point lead. Kung hindi pa komportable yung 13 points para sa kanila. Webb will finish this one. He gets it. Bagsak si Boybits Victoria. And Jason Webb. Sa masama palang ginagali dito Oo nga, ano kaya ginawa ni Coach Alchua, no? Dito sa third quarter na to, biglang pumutok yung kanyang buong team. Hindi lang si Sunny Alvarado, si Bobby Jose. Ngayon, pati si Jason Webb. Ayan na. And that was brought to you by Smart Body GSM Prepaid. Hindi lang pala 15 points ang gusto nila
Sweet 16 kung may papasok ni Jason. He does, and now it's a sweet 16-point lead para sa Tanduay. Tapos ang ating third quarter sa score 66-50. San Miguel Beer nasa ICU pa rin dito sa third quarter natin. Fourth and final quarter coming up